Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus at sa pamamagitan niya, nagkaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kapistahan ngayon ng 2 apostol, si Simon at si Judas. Hindi natin gaano kilala ang 2 ito. Binanggit ang kanilang pangalan sa talaan ng mga apostol, pero wala naman silang sinabi o ginawa na nababanggit pa sa Biblia. Si Simon ay kilala na Simon the Zealot dahil maaring siya ay may kaugnayan sa Zealot party ng mga Hudyo. Sila yung mga Hudyo na handang gumamit ng dahas upang patalsikin ang mga Romano. Kaya kilala siyang si Simon na makabayan. Si Jude ay kilala din na Judas Thaddeus to distinguish him from Judas Iscariot. Ang ibig sabihin ng Thaddeus ay gift of God. Maring siya ay pinsan ng Panginoong Hesus. Tulad ng ibang mga apostol, si Simon at si Judas ay pinili ng Panginoon at nagpahayag na magandang balita sa ibang lugar at naging martir sila. Hindi lang sila nagpahayag ng magandang balita sa pamamagitan ng kanilang salita, kundi sa pamamagitan din ng kanilang dugo. Maaring silang 2 ay pinatay sa Persia, kaya pinagsama ang kanilang kapistahan. Ang mga Kristiyano na sinulatan ni Pablo sa Efeso ay mga Griego. Hindi sila mga Hudyo. Noon ay itinuturing sila na nasa labas ng bayan ng Diyos. Hindi sila kasama sa bayan na may espesyal na kaugnayan sa Diyos, ang lahi ng mga Hudyo. Kaya dayuhan ang turing sa kanila, dayuhan sa bayang iniligtas ng Diyos. Pero hindi na ngayon. Ngayong nabinyagan na sila, hindi na sila dayuhan sa Diyos. Nabibilang na sila sa sambahayan ng Diyos dahil sa pananampalataya nila kay Jesus. Nabibilang na sila sa building na nakatayo sa pundasyon ng mga apostol at ng mga propeta. At si Jesus ang panulukang bato ng building na ito. Ginagamit ni Pablo ang larawan ng building o ng templo sa pagdidescribe sa simbahan. Sila'y bahagi ng simbahan, kaya bahagi sila ng banal na templo ng Diyos. Tulad ng naninirahan ng Diyos sa kanyang templo, ganun din naninirahan ang Diyos sa kanyang simbahan, sa kanyang sambayanan.
Ang katotohanan na sila ay nabibilang na sa simbahan ay magandang balita sa mga tao na noon ang tingin sa kanila ay hindi sila nabibilang sa bayan ng Diyos. Akala nila hindi na sila makikinabang sa kaligtasan at sa grasya ng Diyos kasi iba ang lahi nila. Ngayon, hindi na lahi ang nagdidetermine sa ating relasyon sa Diyos. Hindi na nga ang matapat na pagtupad ng batas na ibinigay ng Diyos kay Moises. Ang nagdidetermina sa ating relasyon sa Diyos kung tayo ay kasama o nasa labas ng kaligtasan ay ang pananalig sa Diyos. At lahat tayo ay maaaring manalig sa Diyos, anuman ang ating lahi. Maliligtas tayo dahil sa ating pananampalataya. Ang pananampalatayang ito ay nakatungtong sa mga apostol kasi nakilala natin si Jesus sa pagpapahayag ng mga apostol. Ang pananampalataya natin ay pananampalataya na pinahayag ng mga apostol at binuhusan ng kanilang mga dugo. Itinaya nila ang kanilang buhay sa kanilang pananampalataya. Sikapin nating isabuhay ang pananampalataya na iniwan nila sa atin. Iniwan sa atin ng mga apostol. Sinamarize ang pananampalatayang ito sa ating Apostles' Creed. At ito'y dinadasal natin kapag tayo nagro-rosary, kapag tayo ay nagsisimba. Alamin natin ito ng malalim at isabuhay. Salamat o Panginoong Jesus sa pagpili mo ng mga apostol at sa pagpadala mo sa kanila sa buong mundo. Salamat sa pananampalataya na iniwan nila sa amin. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.